Best tourist spots sa Davao. At yung iba dito, sikreto lang natin ha, dahil marami pang hindi nakakaalam. Mr. D. Number 12. People's Park. Simulan natin sa pinaka madaling puntahan at pinaka budget friendly. Ito ang People's Park sa downtown Davao City. Hindi ito ordinaryong park na puro upuan at puno lamang. Humigit kumulang 4 na hektarya ang lawak nito at may mini forest, man-made waterfalls, fish ponds, playground, giant durian dome at malalaking art installations. Mapapansin dito ang mga sculpture na inspired ng indigenous people at wildlife ng Mindanao. Kabilang ang mga obra ng kilalang Davaoenyo artist na si Kublai Milan. Maganda ito para sa first-time visitors dahil libre ang entrance at nasa urban center ka pa rin. Pwede maglakad, magpicture, mag-relax o isabay sa Downtown Heritage Tour. Pinakamagandang oras ang late afternoon hanggang early evening para hindi masyadong mainit, at kung August kayo nandito, mas ramdam ang festive atmosphere dahil sa Kadayawan season. Number 11. San Pedro Cathedral at Davao Heritage Core. Kung gusto nyong makita ang mas lumang mukha ng Davao, dumiretso sa San Pedro Cathedral at sa surrounding heritage area nito. Sa San Pedro Cathedral ang kinikilalang una at pinakamatandang Catholic Church ng Davao City. Ang unang simbahan sa site ay tinayo noong 1847, kaya bahagi ito ng kwento ng pagbuo ng Old Davao Settlement. Pero huwag simbahan lang ang tingnan ha. Malapit dito ang City Hall, Rizal Park, Osmeña Park at iba pang civic landmarks. Kaya sa isang walking tour, makikita nyo kung paano nagsimula at lumawak ang sentro ng lungsod. Best time para pumunta ay umaga, lalo na kung gusto nyong lakarin ang area bago pa uminit. Maganda rin sa March kapag araw ng Davao o August din during Kadayawan, although sobrang daming tao. Number 10. Museo Davaoenyo. Kung gusto nyong maintindihan kung bakit napaka-diverse ng Davao, huwag puro pasyal, magmuseo tayo. Itinatag ito ng city government para mag-preserve at magpakita ng documents, artworks, historical objects at cultural artifacts na konektado sa kasaysayan at kultura ng mga Davaoenyo. Noong 2025, binuksan din ang Museo Davaoenyo Event Center sa isang exhibit na tinatawag na A History of Davao City in 50 Objects. Dito pinakita kung gaano at paano nagtagpo ang mga unang cultural communities, settlers at iba't ibang grupong tumutulong sa paghubog ng modernong Davao. Maganda ito para sa tourists na gustong may kwento at context ang kanilang biyahe, hindi puro lamang selfie ha. Dahil indoor attraction ito, magandang puntahan kahit umuulan. Kung kaya, weekday morning para mas relaxed ang experience. Number 9. The Bone Collector Museum. Ito naman ang isa sa pinakakakaibang museo na makikita ninyo dito sa Davao. Hindi painting ang bida dito, kundi mga skeleton, skull at preserved specimens ng iba't ibang hayop. May daan-daang specimens na nasa koleksyon, kabilang ang maraming skeleton ng whales at dolphins. Pero mas interesante ang mensahe sa likod nito. Makikita rin kung paano nagiging malaking problema sa marine wildlife ang plastic at basurang napupunta sa dagat. Patok ito sa mga bata, pero maging adults mapapatingin dahil bihira ka makakita ng malapitan ng gantong variety ng animal skeletons. Ayon sa museum, tumatanggap sila ng visitors Monday hanggang Saturday, ngunit maganda mag-check muna bago bumiyahe dahil maaaring magbago ang schedule nito. Indoor din ito, kaya magandang rainy day destination. Number 8.
Rojas Night Market. Kapag lubog na ang araw, pumunta tayo dito. Sa araw, bahagi lang ito ng Rojas Avenue. Pero pagsapit ng gabi, nagiging buhay na buhay ang lugar dahil sa street food, grilled meat, seafood, drinks, ukay-ukay at iba't ibang affordable finds. Ang saya dito ay hindi lang tungkol sa isang pagkain. Experience mismo ang maglakad habang sunod-sunod ang usok ng barbecues at iba't ibang amoy ng pagkaing niluluto sa paligid, lalo na ang mga Pinoy street foods. Ayon sa Davao City Tourism, karaniwang bukas ito mula 6 p.m. hanggang midnight. Kaya pwede itong gawing dinner destination pagkatapos ng isang buong araw na city tour. At habang nasa Davao kayo, huwag kalimutang tikman ng durian ha. Pero kung first time, maliit muna ang subukan. Baka ang durian ang unang sumuko sa inyo. O kayo ang sumuko sa durian. Number 7. Davao Crocodile Park. Para ito sa mga families at mahilig sa wildlife. Nagsimula ang proyekto mula sa interes sa freshwater at saltwater crocodiles. Nakakuha ito ng accreditation at permit noong 1995, habang ang present park facility ay binuksan noong 2005. At hindi lang crocodiles ang makikita dito. May iba pang reptiles, birds, mammals, kaya nagagamit din ang facility para sa wildlife education at educational tours. Ang maganda dito, makikita ninyo ng mas malapitan ang anatomy at behavior ng crocodiles, mga hayop na madalas nating nakikita lamang sa TV. Best time ang morning or late afternoon para sa mas comfortable na maglakad. At kung may annual presentation kayong gustong abangan, i-check mo muna ang current schedule dahil pwede magbago ang oras ng programs. Number 6. Jack's Ridge. Kung skyline at city lights naman ang habol ninyo, itong Jack's Ridge ang isa sa classic overlooking destinations ng Davao. Nasa Shrine Hills area ito at may magandang tanawin ng Davao City at Davao Gulf. Pero may historical layer pa ang lugar. Ayon mismo sa Jack's Ridge, ang area ay minsang bahagi ng posisyon ng retreating Japanese forces noong huling bahagi ng World War II. May mga kuweba at war remnants din na naiugnay sa lugar. Ngayon, kilala ito bilang dining at leisure destination. Ang pinakasulit na timing, dumating bago mag-sunset. Makikita ninyo muna ang city in daylight. Pagkatapos, unti-unting sisindi ang libo-libong ilaw sa baba. Kung photography ang habol, mas magandang pumili ng malinaw na araw para sa mas malawak na view ng city at ng Gulf. Number 5. Malagos Garden Resort at Chocolate Museum. Dito nagiging mas unique ang Davao experience dahil pinagsama-sama ang nature, wildlife at kakao. Ang Malagos Garden Resort ay agri-ecotourism destination na tumatanggap ng travelers at families mula pa noong 1994. May bird feeding, butterfly attractions, gardens, interactive bird presentations at iba't ibang recreational activities. Pero isa sa pinakakilala rito ang Malagos Chocolate Museum. Ito'y binuksan noong 2017 at kinikilalang unang chocolate museum sa Pilipinas. Matututunan ninyo rito kung paano nagiging tsokolate ang kakao. Mula sa bean hanggang sa final product. May interactive exhibits din at chocolate-related activities depende sa available package. Kaya hindi lang basta kakain ng chocolate ang mga turista. Maintindihan din ninyo kung gaano at kung paano karaming proseso ang kailangan bago maging isang chocolate bar ang isang simpleng cacao bean. Best time is morning. Kung gusto ninyo ng scheduled shows o special activities, mag-inquire muna bago pumunta.
Number 4. Eden Nature Park and Resort. Kung gusto nyong takasan ng init ng downtown, umakyat kayo dito. Nasa highland area ito sa paanan ng Mount Talomo, kaya mas presko ang paligid at may magagandang tanawin patungo sa Davao Gulf at Davao City. May gardens, forested areas, walking spots, restaurants, recreational activities at adventure options. Kaya pwede itong family destination, romantic getaway o simpleng lugar para huminga ng sariwang hangin. Mas magandang maglaan ng half day kesa mabilisang picture stop dahil malaki ang area at maraming pwedeng gawin. Sa weather, February at March magandang candidates para sa outdoor heavy trip dahil sa kabilang sila sa mabababang average rainfall months ng Davao City. Pero tandaan, posible pa rin ang biglaang ulan kahit anong buwan. Number 3. Mount Apo Natural Park. Ito ang hari ng mga bundok sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, ang official elevation nito ay 3,142.79 meters above sea level. Kaya ito ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Protected natural park din ito na may diverse forest, volcanic landscapes, waterfalls, hot spring areas at napakayamang biodiversity. Pero di fam, hindi ito yung tipong gigising kayo o bukas at sasabihing, tara mag-Mount Apo tayo. Ang summit trek ay nangangailangan ng physical preparation, maayos na itinerary, permit coordination at legitimate local guides depende sa trail at regulations. Maaari ring magkaroon ng temporary restrictions o closures para protektahan ang environment at para sa safety. February hanggang April ay maaaring maging practical weather window pero laging i-check ang current mountain conditions bago bumiyahe ha. At kahit hindi kayo mountaineer, marami pa ring lower elevation nature experiences sa paligid ng Mount Apo. Number 2. Philippine Eagle Center. Ito ang isa sa mga attraction na mahirap palitan ng kahit anong ordinaryong zoo. Ang Philippine Eagle Center sa Malagos. Isa itong conservation facility ng Philippine Eagle Foundation para sa critically endangered Philippine Eagle at iba pang native wildlife. Hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa ibon sa enclosure. Makikita at matututunan ninyo rito ang kahalagahan ng captive breeding, wildlife rehabilitation at education at forest conservation. May forest walks, raptor areas at guided tour experiences dito. At kapag nakita ninyo ng malapitan ng Philippine Eagle, mas madaling maintindihan kung bakit napakahalaga nito para maprotektahan. May regular tours habang ang availability ng special programs maaaring magbago. Kaya pinakamagandang mag-check o mag-book bago pumunta. Pumunta kayo ng umaga para mas okay at presko at pwede rin yung isabay ang ibang Malagos attraction sa iisang araw. And at number 1, Island Garden City of Samal. Pero importanteng linawin ha, hindi bahagi ng Davao City ang Samal. Ang Island Garden City of Samal isang component ng city ng Davao del Norte. Pero dahil napakalapit nito sa Davao City, isa ito sa pinaka-common na beach day trip or overnight extension ng mga bumibisita sa Davao. Bakit nga ba ito ang number 1 natin? Dahil parang ibang vacation na agad ang pakiramdam. Mula urban Davao, tatawid ka papuntang lugar na kilala sa beach resorts, snorkeling, diving, island hopping at iba't ibang nature adventures. May options mula budget-friendly beaches hanggang luxurious resorts, kaya hindi kailangang milyonaryo para ma-enjoy ang Samal. May Talikod Island, inland attractions, caves at iba pang ecotourism destinations na pwedeng isama depende sa oras at budget. Official tourism promotion ng Samal mismo ang nagha-highlight ng sun and beach adventure, eco park at cultural tourism circuits. Para sa beach heavy trip, magandang target ang February hanggang April, pero kung August kayo pupunta, magandang combination ang Kadayawan sa Davao City plus
Samal Beach Getaway. Kaya lang, baka umulan. At kung weekend or festival season, mag-book ng maaga dahil mabilis mapuno ang maraming popular accommodations dito. At yan, D-Fam, ang pinakamamagagandang puntahan sa Davao. Itong Davao hindi lang isang destination. Parang 3 klase ng bakasyon sa isang biyahe dito. City food, culture, highland nature at island escape. Kung 3 araw lang ang pinibigay sa inyo, alin sa 12 ito ang una nyong pupuntahan, guys? Comment nyo na! At kung nag-enjoy kayo at na-excite sa ating video, please comment! I'm excited! At syempre huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! See you! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!